Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 16. Sa ebanghelyong ito, ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus kung ano ang misyon natin. At ito ay kanyang inihayag sa pamamagitan ng dalawang larawan. Ang larawan ng asin at larawan ng ilaw. Sinabi ng ating Panginoon, kayo ang asin ng sangkatauhan. At ano ba ang gawain ng asin? Ang asin ay ang nagbibigay ng lasa sa pagkain. Ang asin din sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay gamot sa mga sugat. Ito ay pumapatay ng mga infeksyon at ng mga elementong nagpapalala ng sugat ng tao. Sa madaling salita, ang asin ay itinuturing na makapangyarihang gamot. Ang asin din ay binabaon ng mga manlalakbay. Lalo pangat mahaba ang lalakbayin at kakaunti ang dalang tubig, kailangang kumain ng asin ng mga taong naglalakbay upang mapangalagaan ang tubig na natitira sa kanilang katawan. Kaya nga mahalaga ang larawan ng asin. At ito ay ang misyon ng isang Kristiyano. Sapagkat sa daigdig na ito, napakaraming tao ang walang lasa ang buhay. Ang ibig sabihin, isang buhay na walang kahulugan. Mga taong gumigising sa umaga na hindi nalalaman kung bakit pa sila gumigising. Wala nang lasa sa kanilang pagsasama, wala nang kahulugan ang pagtatrabaho, wala nang layunin kung bakit nag-aaral. Wala nang pupuntahan ang bawat hakbang. Kaya ang mga tao ay walang lasa at walang kahulugan. Ang isang Kristiyano ay kailangang magpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay upang bigyan ng bagong kahulugan ang mga taong nawawalan na ng lasa sa pag-iral. Ang mga Kristiyano rin, dala-dala ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo at ang mabuting balita ay nagdadala ng lunas sa napakaraming sugat. Hindi lamang mga sugat na pisikal o sugat sa katawan, higit sa lahat mga sugat ng tao na nasa kanilang kasaysayan. Mga pangyayari sa nagdaan na hanggang ngayon ay napakasakit pa rin. Malalim ang ginawang sugat sa kanilang kaluluwa at espiritu. Ang buhay ng isang Kristiyano bilang asin ay para ipakita na may lunas ang lahat, na ang bawat sugat ay gumagaling, lalo pangat ito ay ibinubukas sa harapan ng Panginoon at humihingi ng lunas o kagalingan. Napakaraming tao rin ang pagod na sa paglalakbay. Nawawala na ng lakas. Para bang yung mga naglalakbay sa disyerto na natuyuan na ng tubig. Tuyong-tuyo na ang buhay. Parang naubos na ang lahat. Ayaw nang bumangon. Ayaw nang humarap sa bukas. At ang misyon ng mga Kristiyano, katulad ng asin, ay para panatilihin ang tubig na nagbibigay ng lakas sa paglalakbay ng mga tao dito sa daigdig. Ngunit ang asin, para magampanan niya ang kanyang mga katungkulan, kailangan niyang matunaw. Sapagkat hindi makapagbigay ng lasa ang asin, hindi niya magagamot ang mga sugat at hindi niya mapapanatili ang tubig sa katawan ng naglalakbay kung hindi siya matutunaw.
Ang ibig sabihin ng larawang ito, kung paano tayong tinatawagan ng Panginoon na maging asin, ay ibigay din ang ating buhay. Habang binibigyan natin ng buhay ang iba, tayo rin ay unti-unting natutunaw kung paanong gayon din ang ginawa ng ating Panginoon. Para bigyan ng buhay ang sangkatauhan, kailangan niyang mamatay. Ang ikalawang larawan ay ang ilaw. At katulad ng asin, ang ilaw habang nagbibigay ng liwanag, siya ay unti-unting nauupos. Katulad ng isang kandila na nagbibigay ng liwanag sa gitna ng dilim, upang gabayan yung mga tao nasa kadiliman, ipakita ang daan at makalabas sa liwanag. Habang ginagawa iyon ng ilaw, siya ay nauupos. Ayun ang misyon ng isang Kristiyano. Ang buhay niya ay maging maliwanag na pagpapahayag na may Diyos na umiibig kahit pa nga sa mga taong nalugmok sa kadiliman, naroon sa kawalan, hindi alam kung saan pupunta, sapagkat ang taong nasa dilim ay walang patutunguhan, wala siyang nakikita, wala siyang naaaninag, at hindi niya alam kung paano lalabas mula roon. Ang misyon ng Kristiyano ay ipakita ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ituro ang daan sa mga taong nakakulong sa napakadilim na kalagayan na may daan palabas. At katulad ng larawan ng asin, ang Kristiyano habang nagbibigay ng liwanag ay unti-unting nauupos. At ngayon ay pinapaliwanag ng ating Panginoon na ito ang ating misyon, maging asin ng sangkatauhan at ilaw ng sanlibutan. Ngunit hindi tayo dapat mabahala. Totoo, tayo ay matutunaw katulad ng asin. Totoo, tayo ay mauupos katulad ng ilaw. Ngunit tandaan natin, si Jesucristo nung muli siyang nabuhay ay may kapangyarihang bigyan din tayo ng walang hanggang buhay. Totoo, paulit-ulit tayong mauupos. Paulit-ulit tayong matutunaw. Ngunit paulit-ulit din tayong magsisimulang muli. Paulit-ulit din tayong magkakaroon ng buhay na puno ng pag-ibig para magbigay muli. Sapagkat ang ating Diyos ay ang Diyos ng walang hanggan. Kaya nga sa araw na ito, tignan natin at hanapin natin ang mga minamahal natin, ang mga kapatid natin, na wala ng lasa ang buhay, puno ng sugat, wala ng lakas para maglakbay, at mga kapatid nating nasa kadiliman. At humingi tayo ng lakas sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, na sa araw na ito tayo ay matunaw tulad ng asin. Tayo ay maupos tulad ng ilaw, upang maibigay ang ating mga sarili sa napakaraming taong naghihintay sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.